Okay, recording. So next topic, decomposition. So ano ba yung motivation, bakit kayo kailangan ng skills na meron kayong halimbawa na ma-decompose mo yung time series? Kasi itong ituturo ko sa inyo, napaka-critical nito kung paano mo i-model yung mga susunod nating time series. Okay? Paano mo malalaman na, for example, ang seasonality ng time series mo is every 7 months, every 6 months. Kailangan mo kasing ipaintindi dun sa gagamitin mong model na ganito yung situation ko. Magpo-provide ako ng 7 months na seasonality. Tapos yung trend ko, for example, is additive ba siya o multiplicative. Okay? Yung ginawa kasi natin na simple moving averages, as in walang hindi ina-account ang trend, hindi ina-account ang seasonality. Kaya mahina yung model. Simpleng averaging lang. So for today, tuturuan ko kayo ng dalawang method. Yung unang method is yung ETS. Pangalawang method is STL. Sasabihin ko na sa inyo, mas maganda yung STL. Small town lottery. Yes. Yan din nasa isip ko. Ano? Sir, gumagamit ka ba ng ETS sa totoong buhay? Halimbawa, may time series research. Hindi na. Dumediretso na ako sa STL. So ipapakita ko lang sa inyo yung difference ng dalawa. Pero kung gagamitin nyo nga ito sa totoong buhay, dediretso na ako ng STL. Hindi na ako gagamit ng ETS. Ano? Para makita nyo lang yung difference. So, gumagamit tayo ng ETS para ma-breakdown natin yung time series component. Diba? Alam nyo na yung time series component. Meron tayong trend, may seasonality tayo, tapos meron tayong cycle. Pero dito, hindi niya ina-account yung cycle. Ang ina-account niya dito is yung error. Or yung tinatawag din natin na residual. Pag sinabi kong residual at saka error, isa lang yun. In terms ng time series. So, tatlong time series, ETS, kaya tinawag din na ETS, may error, may trend, tapos may seasonality. So, familiar naman kayo sa trend. Sinabi ko na, ang trend, pataas, pababa, stable lang. Ano, hindi siya nagbabago. So, may seasonality tayo. Pag sinabing seasonality, ulitin ko, ito yung repeating patterns. Halos umuulit siya consistently. Halimbawa, every Christmas, tumataas ang sales halimbawa ng mga damit. Ano, sure yun, consistent. Masasabi mo siyang seasonality kung talagang consistent na nangyayari. Pag sinasabi kong cycle, alam ko na tataas yan someday, alam ko na bababa. Pero hindi ko pwede sabihin consistently kung anong year. Gaya ng crypto. Ang crypto ngayon, tinatrack ko siya, mababa ngayon ng crypto. Kung investor ka, this is the time to invest. Kung may idea ka na tataas siya. Kasi lugi na ako eh. Kita ko na. Kasi kumikita ako before, tapos biglang bagsak siya today. Parang for the past 3 weeks, down. Okay? So yung iba, ang ginagawa, iniintay talaga nilang bumaba. Buy low, tapos sell high nga eh. Ang nangyari sa akin, binay ko ng high, hindi ako makabenta kasi low. Okay, hindi na ako. Hindi ko na sasabihin kung magkano. Pero hino-hold ko lang siya. Hindi ako nagpapanik na i-withdraw ko na lahat kasi lugi na nga ako, i-withdraw ko lahat. Babalik yon. Hindi ko lang alam kung 2027, 2028. Bahala na. Basta confident ako, babalik siya. Okay, ito yung bago. So, meron tayong sinasabi na residual o kaya noise. So, based sa residual, pwede nitong i-explain kung merong trend nga or seasonality yung time series mo. So, tuturuan ko kayong magbasa ng residual. Sir, paano magbasa ng residual? Madali lang. Pag nakikita mong irregular yung residual, maganda, baligta dito. Pag nakita mo yung residual, hindi pa ulit-ulit, ibig sabihin yung time series mo, kakikitaan mo siya ng trend at saka seasonality. Pag nakita mo siyang consistent, ibig sabihin, hindi makita nung ETS kung siya ay may trend o kaya ay may seasonality. So, i-compare natin siya via graph mamaya. Okay? So, ito nga yung sinasabi ko kanina, para maintindihan mo yung tatlong pattern. Ulit, error, trend, at saka seasonality. Wala mo ng cycle. Tinanggal muna natin yung cycle. So, sir, bakit kailangan natin matutunan? Hindi pa kasi tayo nagfo-forecast. Sa totoo lang, hindi pa tayo nagfo-forecast. Pag sinabi kong forecasting, halimbawa, ito yung data ko,
ano yung prediction ko for the next years. Ito kasi yung importante sa prelim. Paano kayo matututong ifo-forecast nyo yung data na hindi pa nakikita yung existing. Okay, ulitin ko, walang accurate na forecasting, pero anyway, ginagawa pa rin natin. Kasi may purpose siya. So ulitin ko ang forecasting is itong side na to. Meron akong time series halimbawa ng crypto prices, about Bitcoin. Ano yung mangyayari for the next 3 months? Sabihin kong ganyan. Kung meron akong halimbawang 36 months na worth ng data ng Bitcoin, halimbawa, ipipredict ko for the next 3 months. So yan yung ginagamit ng mga business related kung papaano nila pino-forecast yung stocks. Halimbawa, nagmamanage ka ng hedge fund. Okay? Halimbawa, marami nag-i-invest sa'yo, pinagkakatiwala niya sa'yo yung mga pera nila, para mapalaki. So, gumagamit sila ng mga forecasting model. Halimbawa, Microsoft, ganito yung mangyayari. Halimbawa, Google, ganito yung mangyayari. Halimbawa, Apple, stable lang. Okay? So, ganyan yung ginagawa ng mga expert natin sa kabha, lalong-lalo na sa financial management. Magaling din sila in terms ng forecasting. So, next. So, dalawang klase ang trend. 'Di ba sabi ko lang, trend pataas pababa, tapos stable. Pero sa totoo lang, dalawang klase ang trend. Ang unang trend natin is additive. So, ito lang pag additive, isipin mo lang, na linear lang yung pagtaas. As in linear. Ibig sabihin, tumataas ako pero bit by bit every year. Hindi ganun ka-extreme. Okay? So next, sir, ano yung kapatid niyan? Yung kapatid niyan, tinatawag nating multiplicative. Ibig sabihin, nagmo-multiply ako halos. Bumalik kayo. Sige, pasok muna. Congratulations! Anong party? Okay? So, balik tayo. Additive, linear trend, multiplicative, halos nagmo-multiply. Okay? So, ano pang pwede kong analogy dyan? Pag meron akong ganito na palusong, at saka meron akong ganito na inclined plane, tapos naghulog ako ng bola, sinong mauuna dun sa endpoint? Assuming magkaparehas kami ng size. Okay? Kung nanonood kayo ng Discovery Channel, Mythbuster, yung show na yon, nag-try sila ng inclined plane na straight, tapos inclined plane na naka-curve. Mas naunang makarating yung bola dun sa curve, sa pinakahulihan, kaysa dun sa straight line. Okay, no wonder kung ikaw ay astrophysicist, ang approach mo sa space is hindi naman linear pag mag-a-approach ka sa moon. Paikot yung approach. Tama, para makatipid ka ng fuel, hindi straight line ang approach. Nagigets? Kasi mas mabilis kapag merong curve. Try nyo. Pagpagawa kayo sa brother nyo, sa tatay nyo na inclined plane, ihulog nyo yung, hole-in, tignan nyo, mauna pa rin yung naka-curve. Mas bumibilis kasi pagdating dito sa gitna. Which is ito, napaka-consistent lang yung speed. So, ganun yung additive. Isang linear plus multiplicative. Sir, lagi bang pataas? Hindi. Pwedeng ang multiplicative trend ko ipapaganon. Pababa naman. Mabilis yung pagbagsak. Pwedeng pababa din. Incline. So, yun yung ibig sabihin. Pag additive, linear siya, consistent lang yung pagtaas. Pag sinabi mo naman na, yan, ito pa lang yung example ng additive mode. Tama, additive model to. So, sir, paano naging additive model yan? Ang usapan natin dito ay seasonal. So, kung titingnan mo yung seasonal niya, masasabi kong every year, nadadagdagan siya, pero hindi ganun kadami agad. Okay? Titingnan natin yung additive model natin. Yes, sigurado ako may season yan. Every July, for example, nadadagdagan siya yung trend, pero consistent lang. Halimbawa, by tens. Every year. Pero kung i-compare mo siya sa halimbawa multiplicative, ito yung trend ng additive, halos makikita mo na halos straight line lang. Okay? Yun yung ibig kong sabihin.
So, sample naman, sir, ng halimbawa, additive na seasonality. Itong graph na to, makikita nyo to mamaya, ano? Tuturuan ko kayong bumasa. Okay? So, sir, paano nagiging season yan? Pwede nating bilangin mamaya. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, kung bibilangin ko yung seasonality nito, kung months yung data natin, pwede ko sabihin every 6 months yung pattern natin. Bago siya, umulit-ulit. Okay? Para malaman natin ilan ba yung seasonality, every 6 months ba? Every 12? Ano? Every 7 days? Every 5 days? Ano? So, fixed oscillations lang yung magnitude. Tinatawag. So, next. Meron ding, ito yung residual naman. Sir, ano yung pinanggagalingan ng residual? Yung trend mo, plus yung seasonality mo, pinagko-combine natin, ito yung magiging residual. Mamaya, tuturo ko kayo paano bumasa nito. Maganda ba yung time series natin? Ibig sabihin, kakikitaan ko ba siya ng seasonality at saka ng trend? Pag ganito yung itsura ng residual ko. Pag residual, ang pagbasa lang dyan, maghahanap lang kayo ng yung term natin na randomness. Wala siyang perfect structure. Pag nakakita kayo ng residual na magulo, maganda yun. Ibig sabihin, na-detect natin sa time series natin na meron tayong seasonality at saka na trend. Pag nakakita kayo ng residual na consistent, ibig sabihin, nahihirapan yung model natin, which is yung ETS, makitaan ng trend at saka seasonality. So again, mas maganda ang residual natin is purely random, unstructured. Ibig sabihin, walang specific pattern, unstructured. Okay, walang specific pattern. So sir, how about yung isa, yung kapatid niya, multiplicative. Sir, paano nasabing multiplicative? At some point, for example, ito yung January ng di ko alam, tapos ito na yung next value. Halos, ang trend natin is yung tinatawag natin na exponential. Okay? Pag sinabi kong X squared, dumodoble. Kung COVID cases yan, for example, day 1, 4 na case, day 2, 8, tapos ay 16, 32, 64, 128, up to some point na mangyayari ba 128 times 4 na. Ibig sabihin, mas malaki na yung case ko kinabukasan. Ang tawag dun is multiplicative. Ano? So, halimbawa 4 times 2. Nadodoble halos, o kaya more than 2 pa. So, ang COVID cases natin, for example, sa India, halimbawa, ganito lang muna sila, tapos biglang spike, as spike ulit, tapos trend. So, ibig sabihin, itong part na to, masasabi ko na nag-multiply na siya. Multiplicative. So, again, dalawang klase ang trend at saka ang seasonality, isang additive at saka multiplicative. Kailangan naiintindihan nyo kung anong additive at saka multiplicative. Ito ang itsura ng trend niya. Gaya nung sinabi ko kanina, hindi siya straight line, pero naka-curve. Pag nakakita na kayong curve na trend, that's the time na masasabi mo siya na siya ay multiplicative. Dati ang alam mo lang, trend niya ay pataas. Hindi. Ngayon, dalawa na dapat ang alam mo. Anong trend niyan? Pataas. Pero anong klaseng model? Additive ba siya o multiplicative? So, dalawa ha. Ganon din sa seasonality. So, yan. Anong difference kanina ng seasonality ng multiplicative at saka ng additive? Kung titingnan nyo yung niya, meron siyang mga jagged edges. So, ito lang ibabalik ko siya sa ibabalik ko siya sa additive model. Ito multiplicative na seasonality, babalik ako dun sa additive. Smooth lang kapag additive yung model. Okay, smooth lang. Pero kapag multiplicative yung time series, kakikitaan mo siya ng mga jagged edges. Okay? Ibig sabihin, nagmo-multiply ako per season. Ito, sinasabi naman dyan, may explanation naman, amplitude grows larger, over time. Okay? Basta ang tatandaan nyo, may mga jagged edges. Kapag additive kasi, napaka-smooth lang niya. Kung may mga edges, siguro pa isa-isa lang, pero hindi siya kagaya ng multiplicative. Okay? O ganyan din. Randomness din ang hinahanap natin. Walang structure. So, mas maganda yan. Nagre-revolve siya sa value ng around 1. So, ibig sabihin, napaka-random. Mas magulo.
yung residual mas maganda. Ibig sabihin, mas structured siya, hindi siya maganda. Okay? Question muna, bago ko i-demo, paano ginagawa to sa Python? So, ganito exam natin. Sa prelim, kailangan sa una pa lang, alam mo na kung multiplicative siya or additive. The moment na magkamali ka sa umpisa, damay na siya lahat. Sa totoo lang. Okay? Pero zero na ba zero? Hindi naman. Hindi mo ako nagsisiro sa klase ko. Ba, out of 50, mali yung model, pwede ka na sa 30. Pag tama, edi 50. Ganyan lang. Hindi nating pahirapan sarili natin. Hindi ko alam kung may nagsisiro na instructor. Pag mali na sa umpisa, bagsak ka na. Hindi naman ako ganyan. Kasi kung ganyan ako, baka walang pumasa sa inyo. Hindi, sa totoo lang. O kung may papasa, siguro 10% lang. Okay? So, ganyan na lang. So, demo natin. Sir, paano ginagawa yan sa, paanong implementation yan sa Python? So, sige, import ko lang. Tapos, line by line, na-explain ko, So, import lang natin. Wait lang, connect lang muna tayo sa, may internet ba ako? Meron. So, ang data natin is airline passengers. Pag nagtuturo ng time series, kahit sa YouTube, makikita nyo yung dataset na to. Napaka-popular nung dataset. Tunay ito na dataset, So, ito ay thousands of passengers na gumagamit ng airlines sa United States. Okay? From 1949 to 1960. Sir, walang bago. Hindi ko alam. Wala akong bago nakuwang data. Sir, bakit yan yung magandang example? Kakikitaan mo kasi siya ng consistent na seasonality. Tapos kakikitaan mo din siya ng consistent na trend. Okay? So, kung i-explain ko yung data, kung ako'y nag-work sa airline company during 1949 to 1960, ang pwede kong projection dito, isasabihin kong kailangan natin ng maraming airlines pa. Maraming fleet. Bibili pa tayong maraming eroplano. Kasi, halimbawa, kung ang forecast mo sa susunod is ganito, malamang ganito din. Pwede mong sabihin, for the next 3 years, kakailanganin natin ng 100 airplanes more para makater yung number ng passengers. So, ibig sabihin, nagde-decide tayo ng matalino. Hindi tayo nanghuhula lang. Ganito yung magiging scenario. Nung COVID-19, minomodel ko din. Pero ang hirap i-predict ng number ng COVID cases. Kasi hindi mo, sir, bakit humihirap i-predict ang number ng COVID cases? Hindi mo kasi pwedeng i-track yung each individual kung ano yung movement niya eh. Hindi mo alam kung lumabas siya ng bahay. Hindi mo alam kung ilan yung nakasalamuhan niya. Hindi nakikita yun ng time series data. Ang nakikita lang ng time series data, ilan na nagka-COVID today, tomorrow, the next day. Pero yung movement ng tao, hindi yun pinapakita ng time series data. Tinatry kong i-model, accurate siya at some point, pero at some days is hindi. Okay, pero at least nakikita mo yung specific trend. So ito yung data natin. So malinaw dyan. Wala nang question paano ilagay yan na. Available yan lagi pag naglalab tayo. Okay? Wala ding question dito. Pinaplot natin directly mula sa data frame. Pwede yan. Sabi ko, paplot natin directly sa data frame. So ito yung magiging itsura. Okay? Ito yung bago. So tingnan nyo lang yung So gumagamit tayo ng time series analysis based on seasonal library. I-decompose natin. Yung pinakita ko sa inyo sa PDF. So, ang gagawin natin, kapag na-import mo na yung seasonal decompose ng stat model, i-feed mo na sa kanya yung kailangan mo na time series data. Which is, ang column natin is yung thousands of passenger. Then, pipili ka ng model, additive or multiplicative. So, dalawa. Kailangan pumili ka. So, kung titingnan ko yung trend natin, So, halimbawa, yan yung binigay kong time series sa laboratory. Anong klaseng trend at saka season? Yung trend definitely pataas. Okay? Pero ano yung makikitaan mo ng seasonality? Ito ba ay multiplicative o additive?
based sa nakikita nyong trend? Additive ba siya o multiplicative? So tingnan nyo lang yung pag-increase every season. At some point, yes, bumababa siya. Pero consistently, additive or multiplicative? Sagot. No. Multiplicative na kasi siya. Sasabihin mo lang siya na additive kapag konting-konti lang yung nadadagdag every year. Halos na siya halos ang laki ng dinadagdag niya siya. So, sa unang tingin, makikita mo ano ba siya, additive or multiplicative. Kaya nga tinuturuan kayo ng ETS decomposition para makita nyo yung niya, kung ano talaga siya. Okay? So, ibig sabihin, since kabisado ko na nga tong data na to, at saka based dun sa manual ng airline passenger, sinabi niya ito yung multiplicative, kaya alam ko na. Pero paano mo ipo-prove? Nagagamit ka ng ETS decomposition. Okay? So, ulit. Mag-i-import ako ng line na ganito. So, syempre, gagamitin ko yung seasonal decompose. Alam ko siya yung multiplicative, Then, bibigyan ka niya ng, mag-a-assign ka sa variable. 4 kasi ang binabalik niya. Okay? Pansinin nyo, itong library na to, ibabalik mo sa result. Kapag pinlat mo siya, bibigyan ka na agad ng 4 na graph in one shot. So, tingnan natin kung ano magiging itsura niya. So, bibigyan ka niya ng ganyan. So, sir, ano yung nasa una? Ito yung original mo na data. Ito yung airline passengers. Pangalawa, alam mo yung trend. Confident ako na pataas. Di sir, hindi na ako gagamit ng HP filter. Hindi na. Kasi ito na yun. Ito na yun. Sir, siya na ba ang nagde-decide kung anong niyan? Kung ano ang, anong tawag dito? Kung quarterly, monthly, or something, yes, siya na nagde-decide. Di bali wala pala sir yung HP filter. Hindi naman. May mga specific purpose siya. Okay? So, ibig sabihin, pataas. So, confident ako na for the next year, ang alam ko, tataas siya. Okay? Tapos, ito yung seasonal natin. Ito yung seasonal. So, ang technique natin is binibilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ko alam. Pag ganito, huwag nyo siyang bibilangin ng ganito kaliit. Huwag. I-zoom in nyo yan para makita nyo. Okay? Ulitin ko huwag nyo bibilangin yung seasonality ng maliit yung graph. Para makita nyo yung details, kailangan i-zoom in nyo. Sir, paano i-zoom in yan? Papalakihin ko ba yung graph? Isang technique? Or, pipili lang ako ng 3, i-splice ko lang para makita ko lang. Halos pare-parehas naman yan Kung makikita nyo, same. What if kumuha ka lang ng 2 o kaya ng 3 para makita mo lang yung seasonality? Okay? Residual. Huwag ka din babasa ng residual na ganyan. Kasi halos hindi mo na makita. By default kasi, ito ay naka-scatter plot. By default. Sir, pwede bang gawin ko din siyang line graph? Pwede naman. Pag-ihiwa-hiwalayin natin yung graph. Kaya naman pag-ihiwa-hiwalayin para ma-zoom mo. Okay? So, ang ginagawa ng iba, edi result.plot. Sir, kaya ba yan? Palalakihin ko yung graph. Yung sa susunod, mas malaki yung graph. Kaso, ang mangyayari, itong seasonal decompose ko, for example, itong seasonal decompose ko is i-assign ko na sa variable. Then, mag-a-assign ako ng figure. Wala na kasi akong ibang way kung paano ko to palalakihin. Hindi na kasi gagana dito, for example, magde-decide ako ng figure. Oops. Tapos ilalagay ko halimbawa dito is yung fig size equals, for example, is 12 by 10. Error ito. Okay? Kasi may sarili siyang library, hindi ako gumagamit ng Matplotlib. So kung i-comment ko muna to, for example lang i-comment ko muna yan. So itong part na to is magiging error. Okay? So kailangan alam niyo yung pasikot-sikot ng Matplotlib. Pag hindi mo kayang palakihin yung fig size na diretso dun sa plot, pwede mo siyang i-assign sa figure, which is yung ginagawa natin dito. Tatanggalin mo siya, tapos set size inches, 12 by 10. So, sir, ano yung ibig sabihin nito? So, nilagyan ko lang ng axis every time na ilalagay ko. So, pwede ko na itong tanggalin actually.
Sir, anong mangyayari pag in-execute ko yan? So, mas malaki lang yung graph natin. Kaso, kung makikita mo yung residual, hindi pa rin. Sobrang liit, di ba? So, hindi pa rin. Kaya ang pinapayo ko sa inyo, sir, ano yung AX grid? Kung gusto mo lahat ng figure axis, is lalagyan mo ng grid. Kasi apat na siya, nakasubplot eh. So, kung gusto mo lang may grid. Sir, gagana ba dyan yung PLT grid? Gagana din naman dito yung PLT grid. Kaso, diba ito yung nakasanayan natin. Ang mangyayari is either yung una o kaya yung huli lang ang may grid. O yung huli lang. Kasi parang sinasabi mo, lagyan mo ng grid yung graph, pero apat meron tayo. Kailangan i-iterate mo apat din. That's the time na gumagamit tayo ng looping. Object-oriented yung approach. For axis in figure axis. Lahat ng axis, which is meron akong apat na axis, lalagyan ko lang ng grid. Okay? Sa time series, talent ang mag-graph. Kailangan kabisado nyo pa rin yung Matplotlib. Talent kasi yan, pag-graph sa mga data scientists. So sir, hindi ko pa rin makita. At saka ito yung naka-scatter plot, gusto ko siya naka-line graph. Pwedeng hiwa-hiwalay naman. So ano lang ang difference? So kung babalik ako dito, inassign ko siya sa decomposition pwede mong ma-access each element. Decomposition dot observe. Ibig sabihin, pag sinabi mong observe, ito yung original na plot. Gets ba? Babaguhin lang natin itong mga to. Pero naka-assign pa rin naman tayo is dun sa yung seasonal decompose natin, naka-assign pa rin dun sa decomposition. Iisa-isahin lang natin. So ito yung observe. Tapos ito yung trend. Babaguhin mo lang, dot trend, dot plot. Okay? Mas kita kasi pag ganito. Halimbawa, gusto mo seasonal, dot plot. So ito yung seasonality niya. Mas fine. So kung bibilangin natin, mamaya natin bilangin. Pwede mong i-zoom in. Ito ibig sabihin, marunong naman kayo mag-splice ng data frame. So in-splice lang natin from the start up to the 36 months. Then may marker ako na O. Para makita mo lang yung seasonality niya. Na malinaw na umuulit siya na every 12 months. Ibig sabihin, ang seasonality ko is umuulit yung paglaki ng number ng passengers every 12 months. So pag titingnan mo ng naka-zoom in, mas magiging confident ka sa number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, umulit ako sa ika-12. So, ibig sabihin, yung dataset natin, pataas yung trend, then ang seasonality natin, almost consistent, umuulit siya sa Okay? Basta umuulit siya at some point. Okay? Kung bibilangin mo siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uulit lang ulit ako sa 12. Kasi yun yung 1 ko. Starting pattern 1, sa ika-12, uulit-ulit yung pattern. Nagigets pa? So, hindi na tayo manghuhula ngayon na ilang seasonality natin. So, kailangan mo siyang i-zoom in. Kasi sabi ko nga, mahirap siyang malaman kung babalik ako dito sa umpisa natin na graph, kung ito lang yung titingnan mo. Okay? Para makilatis mo siya, 'di ba? Sa relasyon. Para makilatis mo siya. Okay? 'Di ba, nagde-date muna kayo, isinuzoom in mo yung personality niya. Paano mo siya makikilala kung hindi mo siya kinakausap? Makukuha lang ba lahat sa tingin? Minsan oo. Pero not all the time. Siguro yung nakukuha sa tingin, short-term relationship. Pero pag nakukuha mo sa conversation, sa moments nyo kung meron, zinuzoom in mo para makita mo yung personality niya. So, mas maganda yun. So, sir, paano zoom in ulit yan? Decomposition, seasonal, ito yung data frame pa rin. Ibig sabihin, from the start hanggang ika-36 months. Dagdagan natin, 48 months. Okay? Tapos lagyan nyo ng marker para hindi kayo nahihirapan kung nasaan yung bilog. Dito kasi, minsan may bilog na pero hindi mo pa nakikita. Okay, gaya nitong part na to. May bilog pala dun. Pero kung titingnan mo, wala naman eh. Okay? So, walang maglalaboratory na ganito magbibilang ha. Walang ganitong approach. Mamamali kayo. So, kailangan nyo siyang i-zoom in, lagyan nyo ng marker,
Okay lang, kahit star, kahit triangle. Bahala kayo. Pero ako standard na lang ako na marker na circle. Para mabilang ko lang. So, doon naman tayo sa residual. Para makita nyo din yung residual, mas maganda kung yung graph mo is mas malaki. For example, lalakihan ko yung length. 30 by 5. Para nakastretch siya. Lumiliit siya, pero nakastretch naman. Mas makikita nyo yung residual. So, kung titingnan natin yung residual, ito yung line natin na 1. Nakakakita ka ba ng consistent structure? So, pag ganito, wala ka nakikita na sabog-sabog yung data, maganda yun. Ang ibig ko sabihin, consistent structure is kung meron kang residual na ganito. Pag may residual kang ganyan, kabahan ka na. Ibig sabihin, wala tayong nakikita na trend at saka seasonality. Anong ibig sabihin nun? Napakahirap i-forecast ng data. Try mo Bitcoin, Ethereum, Solana, lahat ng crypto. Tinatry ko para yumaman ako. Pero talagang hindi ko makitaan ng trend at saka ng seasonality. Okay, mahirap talaga. Kasi nga, ulit-ulitin ko, kung kaya ko itong i-predict, yaman ko na. Hindi ako magtatrabaho dito. Hindi nga, sa totoo lang. Kung kaya kong i-predict na down ngayon ng Bitcoin tapos tataas siya ng 200% tomorrow, winidraw ko na lahat ng pera ko sa bangko para i-invest doon. Kaso, ang katotohanan nga is hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Napaka-volatile na tinatawag. Okay? Volatile. Ibig sabihin, hindi mo alam kung tataas o bababa. Hindi mo alam kung may seasonality siya o wala. Napaka-volatile. Okay? So, ito lang yung interpretation dyan, no? Meron naman dyan, kung babalikan nyo yung mga notebook, may nilalagay naman akong interpretation dyan, ano? So, ito yung definition ng residual. Kung babasahin natin to, ito yung aking sinasabi. Ang residual ay parang mag-iitsura lang siyang white noise. Ano? White noise. Sa mga TV, yung mga lumang TV namin dati, may mga white noise. Ibig sabihin, pag hindi kami makasagap ng channel, yung mga CRT namin na TV, may mga fluctuation. Ito random to, ano? So, ito yung random. Okay? Kapag nakakita tayo ng structure or trend, yung sinasabi ko, it might indicate that some pattern is not fully captured. Kapag nakakita ka ng structure or trend sa residual, which is wala akong nakikita, which is very good to. Kasi very obvious, kung babalik ako sa original data, unang tingin ko pa lang, alam ko na yung trend at alam kong meron siyang seasonality. Yun yung ine-explain ng residual. Kapag pinagbangga mo yung trend at saka yung seasonality, kinocompute niya kung ano yung magiging residual. So, ibig sabihin, magulo siya, mas magulo, mas maganda ang residual. Ang time series mo. Okay? No clear pattern. Ano pa meron dito? Varying magnitude over time. Basahin niyo na lang. Okay? So, ito din. This suggests that a multiplicative model. Bakit daw? Bakit daw sinabi niyang multiplicative model? Based dun sa residual. So, kung babasahin natin siya, yung magnitude is nagbabary over time. So, ano ibig sabihin ng magnitude? Yung mga peak niya is walang consistent distance. So, pag ganyan daw, nagbabary yung magnitude niya over time, kakikitaan mo siya ng seasonality. Okay? So, sana lahat, sir, ng ganyang data is ganyan na itsura. Merong mga data akong ipapatest sa inyo sa lab na tricky. Napaka-tricky. Pag tingin mo sa residual, hindi mo makikita kung ano ba siya, may structure ba siya o wala. Kaya tuturuan ko kayo ng iba't ibang method, syempre. Okay? So, ang conclusion natin, ang suggestion natin is multiplicative model. Kasi kita naman natin dito na umuulit siya every 12 months. So kung magmo-model tayo ng time series, magpo-forecast tayo, sasabihin ko dun sa model na ito'y umuulit ng 12 months. I-account natin na every 12 months may increase. So mas malapit yung forecast natin sa totoong mangyayari. So kailangan maintindihan nyo yung ganitong mga knowledge. Second case, ito ay galing sa IoT sensor. Hindi ko alam kung anong sensor to. May sensor lang tayo dyan, nangongolekta siya ng data. Ito ay example naman ng time series na hindi mo kakikitaan ng trend
at saka seasonality. Okay? Kung titingnan natin yung seasonal decomposition, sige, save ko muna. Second case ito, ganito yung itsura halimbawa ng mahirap i-predict. Ayan. Ito yung sensor value. So kung titingnan nyo, hindi mo siya kakikitaan ng trend at saka seasonality. Halos nag-a-averaging lang tayo sa around 100. So kung magdo-drawing ako ng line, parang ina-average lang natin siya. Plus, sasabihin natin, anong trend nung line? Hindi ko masasabi kung tumataas o bumababa. Kasi at some point, bumababa, tumataas, bumababa, nagiging stable. Ganito yung mga time series na mahirap i-predict. Which is maraming ganito. Next, sir, may seasonality ba yan? Sa totoo lang, kahit ganito yung itsura niya, kahit bumilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kung mapapansin nyo, wait lang, kung mapapansin nyo, every time ng ganito is meron tayong pattern Pero kung titingnan mo yung data natin is wala naman talaga. Ito yung weakness ng ETS. Kaya gagamit tayo ng ibang method which is STL. Kasi pinupwersa niyang magkameron ng seasonality kahit naman talaga wala. Huwag kayong malilito kapag ETS, minsan yung seasonal graph niya is sinungaling. Di, sa totoo lang. Kasi hindi siya dinesign para sa dataset na hindi na walang seasonality at saka ng trend nung hindi ba obvious. Eh di ang gagawin ng iba, meron itong seasonality, bilangin mo lang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So pwede ko sabihin every 15 days tumataas o kaya bumababa. Pero sa totoo wala itong seasonality. Kahit i-feed nyo sa AI, sasabihin niya wala yung seasonality. As a human being, kaya kong i-judge kung may seasonality siya o wala. Baka yung ChatGPT sabihin sa inyo meron. Pero sa totoo wala. Okay? So sir, again, bakit nagkakameron ng seasonality? Ulitin ko ang ETS, pinopwersa niyang magkameron ng seasonality. Para bang pilit? Parang pinikot lang. Kung ikakasal ka, parang pinikot ka lang. Okay? So hindi reliable kapag ang dataset natin is ganito. Pero reliable siya, ang ETS, kapag ang dataset mo is very obvious. Gaya ng airline passengers. Okay? Yung residual natin, mahirap kasing ipakita pag scatter plot. Kaya ang ginagawa ko, ginagraph ko na lang siya ng isa-isa. So kung titingnan natin siya ng isa-isa, ito yung observe. So same din naman. Ito yung observe. Tapos ito yung random fluctuation around a mean. So no visible patterns, walang visible na upward at saka downward trend. Hindi ko rin alam kung meron tayong repeated cycles. As in wala tayong idea. So yung trend, sineparate lang natin taas baba. Hindi ko masasabi kung tataas siya o bababa for the next. Wala akong idea. Okay? So seasonality, so, ganun din, pero hindi ito reliable. So, huwag kayong magbibilang kapag ETS. Okay? Kapag residual. So, tingnan natin magiging residual, Okay? Ito yung example ng residual na merong structure. Okay? Kung mapapansin nyo, hindi siya more on random. Parang may structure siya. Kung titingnan nyo siya, kung titingnan nyo yung graph natin, para bang may specific pattern siya as compared dun kanina. So, ibig sabihin, pag nakikitaan mo siya ng specific pattern, ibig sabihin, yung time series mo is hindi mo kakikitaan ng trend at saka seasonality. Kailangan maging sabog-sabog ito para masabi mo na yung graph mo is may trend at saka seasonality. Ito, para sa akin, meron siyang structure. Okay, nahihirapan siyang sabihin kung meron trend or seasonality yung ating time series graph. Okay? Yan ay ETS model. Yung kasunod, next, STL naman. Ito lang naman pag-aaralan natin for today. Tapos next meeting, yung naiwan ko ng elective
magwe-web scraping tayo. Magwe-web scraping tayo. Sabi ko, di ba, promise ko na iwan. Kailangan matutunan nyo din yun, napaka-importanteng skill. So, yung isa ETS, ito STL. Okay? Seasonal trend decomposition using lowest grade. Okay. So, magkaiba lang ng approach. Ano, Lawrence grade? Magkaiba lang ng approach. Ito, gumagamit tayo ng locally weighted regression for smoothing. Mas maganda to. Kasi yung mathematical equation behind ng STL is mas flexible kaysa sa ETS. So, sir, ay di sa lab, dediretso na kami ng STL. Hindi. Pag sinabi kong ETS lang gagamitin, ETS lang. Pag sinabi kong STL, STL lang. Okay? So, mas maganda to. Isa tong upgrade. Sinasabi nila, better than traditional method like ETS. Okay? It can handle changing seasonality. Anong kaya niyang i-handle? For example, may graph ka na ganito. Ano ba? May graph ka, inconsistent. Kayang-kaya niyang i-handle yung ganyang graph. Na hindi consistent yung seasonality. Okay? Kayang-kaya niya ng STL. Halimbawa, ano ibig sabihin ng robust? Hindi ito yung hindi ito yung iniinom mo manyago tuwing Valentine's. Ano ibig sabihin ng robust? Okay? So, ibig sabihin robust sa outlier, ano? So, balik tayo sa case natin ng outlier. Parang na-discuss ko na to. Halimbawa, ang grade ay 39, 40, 41. Halimbawa, ito ay 27. Halimbawa, ito ang grade nyo sa elective. Si Manyago lang ito. Halimbawa, yan. So, ibig sabihin niya, napaka-outlier niya. Kasi ang average grade nyo lang, wala nga lumalampas ng 40 out of 100, for example. So, kung imo-model ko to, tatanggalin ko si i-kick out ko sa klase ko si... Napaka-outlier kasi niya. So, ibig sabihin, kapag in-average ko yung klase kasama si Manyago, maaaring hindi niya maikwento yung tunay na nangyayari sa klase. Kasi binuhat na kayo ni Manyago. 99 eh. Yun yung ibig sabihin. Ibig sabihin, buhat na kayo niya. Kasi mabababa yung grade. Maaaring hindi niya maikwento yung tunay na nangyayari sa klase. Kasi hinila kayo pataas. Kasi 99 siya eh. Okay? So, may mga outlier minsan sa data series, sa time series. So, kaya siyang i-handle ng STL. Kaya maganda siyang pang-predict. Okay? So, next. Wag na yan. Kinompare lang naman natin. Basahin nyo na lang. So saan pwedeng gamitin yung STL? Gaya sa climate. Hindi mo kakikitaan ng consistency ang climate, lalo na yung traffic. Araw-araw ba matraffic ba dyan sa parting Los Baños? Sasabihin ko yes. Dito sa may Mercury Drug. Isa crossing. Pero at some point, lumuluag siya. Works with irregular time series, non-uniform observation. Hindi natin, non-uniform, ibig sabihin yung may ganyang kang time series, walang specific pattern, pwede siya. Okay? So, next. Sample. Pag i-compare natin, ito yung comparison lang. Ito ay ETS, ito ay STL. Yes. Kung titingnan nyo part ng seasonality, hindi siya pwersado. Ang seasonality ng STL, kung mapapansin nyo, halos pina-follow din niya yung nasa taas. Alam niya kung kailan tumaas yung seasonality. Which is ito, pilit na magkameron ng seasonality. Ibig sabihin, consistent lang tayo, may seasonality. Pero kung titingnan mo yung seasonality ng STL, at some point, alam niya kung saan yung season na tumaas. Kaya mas maganda yung STL. Kung ano yung dinedescribe ng seasonality mo, yun din yung reflection ng original na data. Gets ba? Ganon din in terms ng residual. Pansinin nyo, halos konti lang, pero at some point tumaas.
which is dinedescribe din niya yung nandun sa taas. STL ang gamit. So ito lang. Kapag kailangan mo ng smooth na forecast, if you need smooth forecast, halimbawa yung line ay smooth lang. Okay, yan yung prediction mo. Mas gagamit ako ng ETS. Pag kailangan mo yung trend ng forecast mo is changing over time, halimbawa ganito, gagamit na ako ng STL. Okay, sir, ano yung mga ganitong forecast? Anong klaseng dataset halimbawa yung ang forecast natin ay halos consistent lang? Population growth. Kakikitaan ang population growth kasi hindi dumodoble. May time na, halimbawa, changing time, tataas lang ng kaunti, tataas lang ng konti. Bihirang-bihira ako makakita ng dataset na population growth na yung population ng Pilipinas is dumoble the next year. Halimbawa, 100 million tayo. For example, next year, 200 million na tayo. Imposible. Okay? Napapag-usapan na rin naman ng age ng population. Sadly, ang Japan ay nag-i-struggle sa panganganak. Pati Korea, South Korea. Okay? Ang Japan ang may pinakamatandang population. Okay? Dahil napaka-workaholic ng Japanese, ayaw nilang magpamilya. Which is, pangit din in terms sa economy. Kasi tumatanda yung workforce mo, walang pumapalit. Okay? Kaya nag-i-struggle din ng Japan in terms ng age. Population. Okay? Kaya yung mga walang makatuluyan dyan, maaaring nasa Japan, ang para sa ang South Korea ganun din eh. Parang meron silang program ngayon na ini-incentivize kapag marami kang anak. South Korea. Basahin niyo sa news, nabasa ko lang siya lately. Nagkakameron sila ng incentive kapag mas marami kang anak. Kasi nag-i-struggle din sila. Hindi ko alam bakit ang South Korean ay nag-i-struggle din dahil babi sila sa panonood ng K-pop. Hindi ko alam eh. Dahil kain-kain sila ng kimchi. Hindi ko din alam. Siguro may explanation. Sa Pilipinas, baligtad. Nag-i-struggle tayong i-contain yung population growth. Yun ang masama naman sa atin. Nag-i-struggle tayong umunti. Ay, padami ng padami. Okay? Okay? So yan, pinapakita ko lang isa-isa. So, seasonality niya, mas flexible. Kaya niya mag-handle ng shifting seasonal effect. Ano yung seasonal effect? Gaya nitong part na to. Medyo lumaki yung effect. So, kaya niyang i-handle yan. So, kung titingnan pa natin yung next slide, so, ganun din. Ito, residual. If your data has sudden changes or outliers, STL is better. Ano yung sudden changes? Kung titingnan ko din to from here at saka here, is malaki na yung naidagdag na value. Sudden changes. Okay? STL is better. Kapag ang data mo stable, gaya ng airline passengers kanina, may seasonality siya pero stable, so ETS is fine. Pero sabi ko nga, sa totoong buhay, dediretso na ako sa STL. Kahit applicable pa rin siya sa ETS. Okay? So, ganun din yung demo natin. Na iba lang siya ng implementation. So, same din na library. Okay, import ko muna itong STL. So, same dataset, airline pa rin, at saka yung, anong tawag dito? Tsaka yung sensor data natin. So, same pa rin. Ipa-plot ko lang. So, same data, airlines. Then, ang magbabago lang is itong part na to. Instead na ETS, gagawin mo lang siyang STL. Plus, hindi tayo diretsyong assign lang sa variable. Kailangan ko ng fitting. Yun na nakasulat sa manual eh. Bago ko makuha yung STL component, plus, kailangan magde-decide kailan yung period. May idea na kasi ako every 12 months umuulit. Tama. May idea na ako eh. Kung ayaw mo ng robust yung model, isuswitch mo siya sa false. Pero hindi maganda. Kapag isinwitch mo siya sa false, hindi na niya kayang mag-handle ng outlier. So, isuswitch mo siya sa true.
Sir, ba't nilagyan mo ulit ng period? Alam ko na kasi na every 12 months umuulit. Based sa ETS natin kanina. So, igagraph lang ulit natin, STL. Ito yung result. Bago ko makuha yung graph, kailangan meron akong fitting. Andito yung graph ko sa decomp STL. So, yan siya. So, ito yung nakikita nyo na sa PowerPoint presentation na graph. Yan, no? Yan yung STL. Okay? Pero titingnan natin siya ng malapitan. Tingnan natin siya ng malapitan. Okay, individual, gagawin mo lang observe. So, observe. So, ito yung trend. Yan yung trend. Then, ito yung seasonal plot natin. Okay, i-zoom in natin. 48 months. So, tingnan natin kung kaya niyang maka-recognize din ng 12. Kasi sinabi ko ng 12 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulit-ulit. Okay? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, confident ako na every 12 months. So, bilang ka ulit. 24, 25, 26, 27, 28, 36. Okay? Pero hindi siya ganun ka-structured kagaya ng ETS. Sa ETS kasi, pag ganito na yung pattern, lahat yan is ganito na yung pattern. Pero nakikita nyo yung difference. Ito is mababa, mataas, mataas, tapos mas mataas. Nakikita niya pati yung fluctuation ng seasonality. Kung malaki siya, tumataas din. Kung i-compare mo siya sa ETS, again, maaaring ito lang yung makita mo. Siyam na ganyan, na ganito, 9 times. Hindi natin nakikitaan ng fluctuation. So, in terms naman ng residual, asan na yung residual natin? Parang hindi tayo nag-plot ng residual, Ano bang ginawa? Naggawa lang ako dito ng line para makita mo lang na every 12 months. Nagbilang lang ako ng line, range na 0 to 12, maglagay ka ng vertical line na every 12 months. So, yun, every 12 months. Para malinaw lang. Pero kung ayaw nyo namang gumawa ng ganyan, okay din naman. Bilangin nyo na lang. Pwede naman. So, ito yung itsura ng residual. Mas magulo, mas maganda. Yes. Okay? Wala siyang consistent structure. Ibig sabihin, kakikitaan natin siya ng trend at saka seasonality. Okay? Next. Sensor data. Ito, lang natin. Nag-compare lang tayo ng graph. Hindi ko na-explain yung code. Hindi ko naman kayo pagagawin ng ganito. Hindi ko kayo pagagawin ng ganito. Yung nakita nyong naka-paste sa presentation, ang galing lang dito. Ginawa lang. Pero kung curious kayo, paano ginagawa yan? So, dalawang model yung kailangan mo. Isang ETS, tapos isang STL. Kailangan ko yung decomp ETS, kailangan ko yung decomp STL. So, gagawa ako ng subplot, 4x2. 4 na row, 2 column. Kasi kailangan ko siya eh. Ang titles natin ay, ito, yung nakikita nyong title dyan. 1, 2, 3, 4. Yan, no? Nilagay lang natin siya sa list. Tapos kukunin ko yung component ng ETS. 4 na component. Yung original ko na data, yung trend, yung decomposition na seasonal, at saka yung receipt. Tapos, i-enumerate ko lang. Yung 4 na graph, ilalagay ko dun sa subplot. Yung unang column, ETS muna. Kaya ito ay axis 0. Parang sinasabi mo lang dito na naglulup tayo ng, kung sisilipin mo yung axis, di ba ito'y I, ito'y 0. May graph ako na ganyan. 1, 2, 3, 4. Ito ay 0, 0. Nagigets ba? So, yung unang run ko, ilalagay ko yung 0, 0, yung thousands of passengers. Original data. Pangalawang run ko, ito ay, 1, 1, 0. Tapos ito'y 2, 0. Tapos ito'y 3, 0. Next run, ay di ito'y 1. Next run, ito'y 2. Ito'y 3. Yung kabila naman ay, 0-1, tapos ay 1-1, tapos ay 3-1.
So, laging 1. Kaya kung titingnan nyo yung nasa baba, consistent 1 dito. Ang nagbabago sa atin is yung x-axis. Okay? Yun lang ibig sabihin yan. Sir, bakit nag-iiba-iba ng title? Title ko ng index 0, index 1, index 2, index 3. Ito, title ko ng index 0, 1, 2, 3. Okay? Galingan nyo lang mag-for loop. Pag magaling kayo sa for loop, ang galing yung programmer, promise. Pag naintindihan. Sir, ano ibig sabihin ng axis I0? Saang axis ko nga ilalagay? Dinrawing ko na kanina. Saang axis? Diba ito 4/2? Saang axis? Same din ito. Ibig sabihin, ilagay mo sa plot axis, for example, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Sir, pwedeng gawin ko yan na isa-isa? Pwede naman. Imamanual mo, 0, 0, 0, 1. Pero hindi siya smart approach. Hahaba yung code mo. So, pwede naman sa for loop na lang. So, ito yung side by side. Okay? So, mas malinaw. So, second case, balik lang ulit tayo dun sa sensor. Balik lang ulit tayo sa sensor. So, STL. So, STL graph. So, ito yung observe. Pinag-iiwa-hiwalay lang natin dito, para makita lang natin na, sabi, wala talaga akong trend. Ito yung sensor data natin. Seasonality, tingnan niyo yung seasonality. Sa ETS, binibigyan kanya ng fake na seasonality. Sa STL, wala ka talagang makikita dito. Kung i-zoom in mo siya ng 48, di ko alam kung month siya eh. Month ba? Balikan natin. Sensor data kasi to. O every month din pala. Month end. So, ibig sabihin, average, kung anong measurement yan, di ko alam kung temperature siya. So, kung i-zoom in natin yung STL, magbilang ka kung meron siyang umuulit na pattern. So, ulit ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali. Which is very consistent. Very consistent siya dun sa original na data. Wala naman talaga akong makitaan na pattern at saka ng seasonality at saka pattern. So, pagdating ng seasonality, mas maganda talaga yung STL. Kasi hindi kanya lilituhin. Okay? Yes, tama. Hindi siya deceiving. Ibibigay niya talaga sa iyo kung anong tunay niyang nararamdaman. Ayan, no? Okay, hindi ka... So, STL tayo. So, pagdating ng residual, dapat ito ay structured. Dapat maganda ang pagkakaayos nito. Para makita natin na wala talaga. Structured ba siya? At some point, sasabihin ko, yes. At some point, yes. Kakikitaan ko siya ng umuulit na pattern. Merong hindi, pero generally, kung titingnan ko, meron siyang specific arrangement. Pag merong specific arrangement, mahirap yung time series, ibig sabihin. Mas magulo, mas maganda. Okay, yun lang ibig sabihin. Okay? So, may time pa tayo. O, sige, side-by-side comparisons, same din. So, kailangan matuto kayong mag-subplot sa mga ganitong sitwasyon. Mahirap kasing mag-compare ng data kapag isa-isang graph. Kailangan may talent kayo na side-by-side. ETS yung isa, ito pilit na pilit yung seasonality, pero to sinasabi niya wala talaga. Okay? Yung trend, kung titingnan mo yung trend, may kanto-kanto pa eh. Ito napaka-sexy, smooth. Kasi kayang-kaya niya yung trend eh. Dito, sasabihin niya, may taas-baba pang nangyayari. Dito, baba akong baba, taas kong taas, baba akong baba. Dito, parang undecided pa siya. Tataas, oops, ay, konti lang. Bababa, oops, taas ulit. Bumabang kaunti. Dito, hindi, decided siya. So, ibig sabihin, magiging trend. Dito, ulitin ko, hindi, yung iba, pag sinabi ETS, yun, merong seasonality. Wrong. Common sense, titingnan mo lang yung graph, wala talagang seasonality. Hindi lang talaga siya dinesign para makapag-detect ng seasonality ng irregular ang data. Pero once na finid mo siya sa STL, sasabihin niya sa yung totoo. Hindi siya magde-deny. Kumbaga, napaka-prank ka niya. Ito talaga, ito ka. Okay?
So in terms din ng ng residual, so may structure tayong nakikita which is bad, ibig sabihin mahirap yung time series. Dito meron din. Mas well defined lang. Plus ito pa yung magandang indication na ang time series mo sa STL is mahirap. Kung titingnan mo ito at kung titingnan mo to is halos similar lang yung itsura. Kung titingnan mo yung residual at saka yung original graph mo, kapag medyo magkamukha na sila, pwede mong sabihin wala talaga tayong seasonality at saka trend. Okay? Halos similar lang sila. Okay? Halos magkakambal na sila. Pag nakitaan mong halos lang sila magkatulad. Okay? So next. Meron pa ba? Ito, alternative method para hindi na kayo mahirapan sa seasonality. Kung ayaw nyo mag-zoom in, last na to. Kahit maaga pa, sige. So gagamit tayo ng periodogram. Pang-detect ng period. Okay? Period nyo? Hindi nito kaya aling i-detect ang period nyo. Okay? So next. So pwede tayong gumamit ng periodogram. Gagamit ako ng signal analysis. Pwede din naman. SciPy signal. SciPy. Okay? Ibig sabihin, hindi ako gagamit ng TSA, ng stats model, kukunin ko siya SciPy signal. Ang inspiration nito ay mga ECE, mga electronics engineer. Okay? Pwede din gamitin sa time series. Kasi at some point, nagta-time series din naman ang engineer eh. Halimbawa, signal ng communication. Actually, nagta-time series din sila. Okay? Wait lang, padaanin lang muna natin. Ay, buhay na sila. Mga kasama ko kanina. Jollibee. Meron din ako. Ba 50 million na project, walang pakain. Gasina na sa 50 million, di ba? 50 million kung saan project. Wala man lang ang Jollibee. Okay? Sir, ano yung frequencies at saka yung power? Ang inspiration nga nito is nagdaan siya sa inspiration niya yung signal analysis. Yung power, yun yung amplitude ng signal. So, ang gagawin mo lang, kung meron kang library ng SciPy signal, gagamit ako ng periodogram, then if i-feed mo lang yung time series natin, thousands of passengers. Ang ina-identify lang natin dito is kung merong seasonality, Yung trend kasi very obvious, kaya nyong tingnan. Okay? Sir, kahit anong kahit anong variable, kahit X and Y yan, okay lang. Basta dalawang variable. Yung mauna frequency, tapos yung isa ay power. Okay? Kung ipa-plot natin siya, naintindihan nyo naman yan kung ano ibig sabihin yan, di ba? Okay? Frequencies against power. So, ganito yung magiging result. Ganito yung magiging result nyo. Okay? Sir, kakikitaan ko ba yan ng consistency? So, ang titingnan nyo lang is yung may mga peak. Okay, magbilang tayo. Uumpisahan mo siya sa may pinakamataas. Hindi mo siya umpisahan sa 0. Okay, so ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, every 12. Bilang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dito ba may makikitaan pa ako? Wala na. Pero kung isusum mo pa siya, itong part na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Kayo na magbilang. Okay? So, pwede tayong gumamit ng periodogram. Pag meron kang, question sa ETL, sa ETS at saka sa STL, talagang anong tawag dito? Nag-overthink ka, baka mali yung period mo. So, ipasok mo yung SciPy, pangatlong confirmation. SciPy signal.
So, ito'y para sa airline passengers. So, i-feed natin naman yung hindi. Itong sensor value. Ayan. So, ayun. Magbilang kayo kung nasaan umuulit. Nasaan? May pattern? So, halimbawa, nag-decide tayo na ito. Hindi rin, wala akong makitaan na pattern. So, tingnan nyo yung may mga pick lang. Kung consistent ba siya na 4 ang space. 5 ba? Pero hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Kasi very obvious, wala akong makitaan ng pattern. Okay? So, sa mga next activity natin, so yun yung skill na kailangan matutunan nyo. Ma-detect yung period. Yung trend, wala akong problema dun kasi kayang-kaya nyo yung trend. Very obvious kasi siya. Pero yung seasonality, yun yung medyo mahirap. Okay? So, 3 method, ETS, STL. Kapag may doubt ka pa dun sa dalawa, gamit ka ng periodogram. Sir, meron pang mga method? Yes, actually, meron pang 3. Pero bahala na kayong umalam. Bahala na kayong umalam. Siguro madidiscuss ko din siya sa elective 3. Kasi pwede tayong gumamit ng neural network gamit ay time series lang din. Gagamit tayo ng neural network. Actually, ang pinakamaganda ngayon na nakikita, ano ba spelling ng profit? Ganyan? Hindi ko alam. Meron kasing library yung Facebook mismo, meron silang library for time series. Ang tawag nila, Facebook Profit. Para sa akin, napaka-consistent niya mag-predict ng forecast. Dinevelop ng Facebook, pero open access siya sa lahat. Hindi siya ginawang proprietary. Facebook mismo gumawa ng Facebook Profit. Tapos meron tayong pag-aaralan na LSTM. Ito, ginagamit ko sa research. Long Short-Term Memory. Gamit ay neural network. LSTM. Ano pa ba? Basta madami pa. Okay? So, yan yung gagawin natin. Okay? So, preview lang. Bibigyan ko kayo ng preview next meeting. So, ganito ang gagawin natin. So, sa ibang account ko. So, ganito ang gagawin natin. You need access. Sarili ko na. Kailangan ko pa na access. Ika lang. Preview na lang para may idea kayo kung anong susunod. Tapos maglalaboratory tayo na medyo mahirap itong lab na to. Medyo mahirap-hirap lang ng kaunti itong lab ng web scraping. Ito, Yahoo Finance. Ito yung example ko next time. So, bakit kailangan matutunan nyo to? So, babalik muna ako sa CoinGecko, at saka doon sa Yahoo Finance. So, ito ay data to ng Ethereum. Medyo mahirap-hirap tong portion na to. Pero para sa inyo, chicken na chicken lang to. Chicken. Okay? Sir, ba't pinapakita mo yan? Talagang promotor ka ba ng crypto? Hindi naman. Kasi ito lang yung maraming data. Okay? Pag gusto mong makakuha ng data ng Bitcoin dito sa CoinGecko, kailangan mag-subscribe ka sa API nila para makuha mo yung data. Okay? Magkano ang subscription ng CoinGecko? Yan. Okay? Pero sa mga seryosong trader, nagsasubscribe sila para updated sila dun sa mga crypto price. Kung gusto kong makuha yung data nito, na updated, na historical data ng 10 years, may weakness din naman yung web scraping. Kailangan magbayad ako ng at least 129, yung pinakamura. May API lang akong i-access. Halimbawa, gagawa ako ng web page na magre-reflect din dun yung mga crypto price. May mga API. Tinuturo ko to sa kabila. Sorry, hindi ko kayo estudyante sa Infotech, pero meron silang subject na part is yung paano gumawa ng API. Kasi pag meron kang API,
Pag meron kang API, pwede mo kasing pagkakitaan to. Ibig sabihin, pwede mong gamitin yung parts ng software namin, pero babayad ka sa akin. Okay? May kailangan kang data, magbayad ka sa akin $129 a month, ibibigay ko sa iyo yung access key para ma-download lang yung data. So, kung wala kang ganyang kalaking pera, mag-web scraping ka na lang. Kaso hindi to updated. So, anong ibig sabihin ng web scraping? May available na data sa web, walang download button na save as CSV, pero naka-display siya as HTML. Diba? Marunong naman kayo ng concept ng HTML. Kung natatandaan nyo pa yung concept ng jQuery sa online tech, similar lang dun yung gagawin natin. Okay? So, ang gagawin natin, ito yung code ng web scraping, ito yung web page, kapag iraran ko siya, end-to-end, makukuha ko yung data ng Ethereum na hindi ako nagsasubscribe. Sir, pwede bang ang gawin ko na lang copy-paste araw-araw? Sige nga, i-copy-paste mo nga. Naka-restrict nga. Naka-restrict. Okay? Kung titingnan nyo, February 25 is 2740 ang open. So, ang point ko lang is dapat ma-recreate mo yung dataset sa loob mismo nito. Nung notebook mo. Ibig sabihin, kukunin mo yung data ng Yahoo Finance, ibabagsak mo dito sa Google Colab para ma-time series analysis natin. Okay? Kung titingnan natin, nag-sorting kasi ako dito. 274002. So, 274002. So, ibig sabihin, ready na ito para sa time series analysis natin. So, for example, pwede kong sabihin df. Alam ko may closing price din siya, plot. Okay? Nakuha ko yung data in one shot, then ito yung graph niya. Okay? So, every time, halimbawa, kinabukasan, i-refresh ko lang ito, then ang gagawin ko is i-forecast ko yung kasunod na hindi ako nahihirapan. Ito yung price ng Ethereum. May pattern siya, pero inconsistent. Gusto nyo, kunin natin yung Bitcoin. Madali lang yan. Babaguhin mo lang yung nasa taas. So, halimbawa, ito ay ETH. Ang code ng Bitcoin ay BTC. So, kopyahin mo lang tong part na to. Copy. Tapos, ipe-paste mo lang dito sa taas. Ito. Actually, meron na pala dyan. Pero, ang date niya is hindi na updated. So, ang gagawin ko na lang, i-comment ko yung pangalawang URL. Damihan mo na lang yung URL kung gusto mo. Kung gusto mong naka-subplot. Halimbawa, Bitcoin, sa baba, Ethereum, sa baba, Solana, baway Doge, baway Polkadot. Yes, medyo alam ko yung kasi lagi akong napunta din sa Bitcoin. Pero hindi ako addict. Na sinusugal ko lahat. Lang, yung mga sobra-sobrang pera lang na hindi na audit ng asawa ko. Halimbawa, bonus. Hindi nyo alam na mag-bonus ako eh. Alam niya may sweldo ako. Tuwing 10:25. Pag 10:25, sweldo namin yun. So, iraran mo lang ulit. So, punta tayo ng BTC. Bitcoin. Okay? So, kailangan mag-reflect yung data. So, ang Bitcoin ngayon is down. Ganong kabilis. Last week, ito ay 98K. 79. Pero, minus 620. Kaya luging-lugi na ako. Kasi binili ko siya at 99K dollars yung price . Hindi 99, portion lang. Halimbawa, 10,000 Bitcoin, 5,000 Bitcoin. Ganyan lang. Pero pag meron ka mayaman ka, di bumili ka ng isang Bitcoin. Pwede naman bumili 50 pesos na Bitcoin Kaso sobrang liit lang nun. Okay? So, ang data natin ay 93,340. So, maghanap ako ng 93,340. As ito na yung graph ng Bitcoin. Ngayon, kung gusto mong i-predict yung kasunod, tuturuan ko kayo ng forecasting model.
ay kayo nang bahala. Huwag niyo na ako sisisihin pag nagkamali yung prediction. Okay? So kung paliliitin natin to, magagamit mo tong web scraping kapag ikaw ay trader. So for example, paliitin lang natin ano. Okay? So ang ibig ko sabihin, tuturuan ko kayo kung ano yung possible scenario sa susunod. Mag-i-invest ka ba o hindi? Pero wag niyo akong sisisihin kung mali ha. Wag niyo akong sisisihin kung mali. Kasi pwede kasing mangyari is biglang taas. Pwede kasing mangyari is tumaas tapos biglang bumaba. Yes, hindi mo kasi mapipredict eh. Sir, bakit nagkaganyan ang Bitcoin? Ito kasing si Raulong presidente ng Amerika. Kung anong-anong ini-issue'ng tariffs. Ibig sabihin, bibigyan ko ng 25% tariffs yung produkto ng Canada. Kung 100 lang pesos yung steel, 125 na ngayon. So, ibig sabihin, may economic effect yung pag-i-issue ng tariff. So, gaganti naman yung Canada. Ganun din, 25% kung anong wala kayo na meron kami. Sa Canada kasi kinukuha nila yung mga timber, mga wood, mga steel. Tapos yung Canada nakuha din sa US ng halimbawa ay Johnny Walker. Alak pa talaga yung kinuha eh. Kasi sa US nang gagaling yun eh. Bawa M&M's, bawa Hershey sa Pennsylvania. So nag-i-issuehan sila ng tariffs. So kapag nag-issue sila ng tariffs, maapektuhan yung stock market, damay na yung crypto. Kasi halos isa lang naman sila eh. Ang difference lang ng stock market sa crypto, yung crypto hindi tumitigil ng trading. Ang stock market may specific hours lang. Halimbawa 8 to 5 lang tayo, Monday to Friday. Sarado tayo ng Saturday at saka Sunday. Okay? Pero ang crypto, 24/7 yan. Kaya yung iba napupuyat kate-trade kasi hindi tumitigil. Okay? Sir, saan mas safe invest sa stock market? Pero ang kita niya is maliit lang. Maghihintay ka ng maraming time. Kaya ang payo ko nga sa inyo, habang bata pa kayo, para sa akin, mag-invest kayo ng pakonti-konti sa stocks. Tapos pag-retire nyo, halimbawa at 60 years old, nag-invest kayo at 23, hindi nyo wini-withdraw yung pera nyo, malamang yaman nyo na during that time. Okay, hindi ko sinasabing mayaman ako, ha? Okay lang. Enough para komportable ang buhay ko pag nag-retire ako. Enough lang. Hindi ko sinasabing enough lang. Doon siguro ako gagarbo pag ako'y matanda na. Okay? Doon ako gagarbo. Bili akong ganyan. So for now, di lang. Mga anak mo na ang priority. At asawa na isa lang. Huwag na magdagdag kasi masakit sa ulo. Okay? Tuturuan ko kayo paano wine-web scrape. Sir, pwede bang NBA data? Pwede. As long as naka-form siya ng HTML yung data mo. Basta wala siya inside the API. Pwedeng NBA data, tuturuan ko din. Actually, parang dinemo ko na to dati sa Facebook. Halimbawa, NBA, ESPN. Halimbawa, tataya ka sa sugal. Ang data mo is ganito. So, standing. So, syempre, may mga standings yan. Any data na naka-form siya ng HTML, pwede mo siyang i-web script. Okay. Pero itong CoinGecko, sinasabi ko sa inyo, paid siya. Ibibigay sa akin yung data, babayad lang ako. Pero ito, pwede ko itong kunin. Magpapanggap lang ako na ako ay browser. Nanggagaling yung request ko ay browser. Ito kasi yung user agent ko. Ito yung pangalan ng Google Chrome. Di ko alam bakit ito yung pangalan ng Google Chrome. Mozilla. Siguro para sa Firefox. Apple WebKit para sa Safari. Chrome para dito sa Chrome. Okay? Tatlo yung user agent. So, pwede ko na kukunin itong leg standings. Actually, meron ako niyan. Kasi nag-sports betting din ako pero hindi ngayon. Dahil loko dyan. Pwede natin kunin yung data. Tapos kung anong gusto mong gawin sa data, igagraph mo ba siya? May analysis ka? Pwede kang mag-bet. Halimbawa, Boston Celtics versus Sacramento Kings. Side by side yung graph. Titingnan mo yung probability ng winning ng Boston Celtics
over halimbawa sa LA Clippers. Based lang sa data na to. I-account mo din yung injury, syempre. Kumbaga, babawasan mo yung points ng kabilang team ng bawa ng 50 points dahil injured si LeBron James, halimbawa. So, maglilin towards ka na dun sa kabila. So, anything na naka-HTML, pwede nating i-web scrape. Maiksi lang yung code, kung titingnan nyo. Maiksi lang. Pero powerful. Okay? Sir, ano lang pwedeng i-web scrape? Kapag sinabi ng web page na bawal i-web scrape, huwag nyo nang i-scrape. Bawal nga eh. Di mayroong mga web page na sasabihin nila, dahil bumabagal yung service namin, huwag nyo na kaming i-web scrape. Or else, pwede namin kayong kasuhan. Pag na-detect namin kayo. Eh sa Yahoo naman wala eh. Okay? Kasi pag sunod-sunod mong i-web scrape ito, halimbawa 3,000 tayo sabay-sabay, maaaring yung Yahoo Finance na website is mag-down. Kasi sobrang daming request. Okay? Iba yung power ng web scrape sa simpleng iba-browse mo lang. Okay? Tayo, pinepake lang natin na tayo ay browser. User agent to. Parang ang nare-receive nila dito ay browser yan ng Mozilla. Ordinaryong browser. Pero hindi nila alam na ito'y Google Collab na. Nagpapanggap lang tayo ng browser. Which is nasa browser naman talaga tayo. Pero kinukuha natin yung data nila. So, kinabukasan, i-refresh mo lang ulit, may bago ka na namang data. Fresh data. Okay? Kung ano lang available dito. Kasi ang data lang nila is, kung di ako nagkakamali, is hanggang recent lang ito eh. Siguro 20 for the last 3 years. 2020, walang 19, wala kasing 17, 16, parang kompleto din naman. Kasi ang Bitcoin, nagsimula siya ng 2010, 2013. Ay, hindi na. Wala tayong data ng 2013. Pero hindi na yun makaka-apekto sa prediction. Sobrang layo na kasi niya eh. Ang makikita ko lang dito, ang crucial lang dito is for the last 5 years. O kaya for the last 3 years. Maniniwala ka ba yung price ng crypto nung halimbawa nung unang offering niya na $50 ay makaka-apekto pa sa 76,000 na dollars ngayon? Hindi na. Habang lumalayo kasi siya dun sa original yung data, ang pina-priority lang niya is yung mga data na mas malapit sa recent. Okay, yun yung next model na pag-aaralan natin. Ipa-priority natin yung data na mas malapit dun sa recent na nangyari kaysa dun sa malayo. Okay, yung simple averaging kasi hindi ganun. Okay? So ito lang muna ang gagawin natin. Pipili lang tayo next meeting ng siguro 3 web page na i-web script natin. Na legal. Legal ha. Keyword, legal. Pero maraming yumayaman sa illegal. Baka maisip ko na siya. At some point. Okay? So sige, close ko na lang muna.